magsasalita na ho ako. Ayan. Francis Leo, ang problema kasi sa iyo, hindi ka nag-aral eh. No? Yung pagkabobo mo hanggang ngayon nandyan pa. Magaling ka sa panluloko. Arestado ang online personality na si Francis Leo Marcos sa kasong paglabag sa Optometry Act dahil sa pamimigay niya ng salamin ng wala umanong pahintulot ng doktor. Sinampahan ako ng Integrated Philippine Association of Optometrists sapagkat ako po ay namimigay ng libreng check at libreng salamin sa mata. Ang hindi ko lang talaga maintindihan, sir, kasi yung normal ng usin, hanggang grade 5 ako gamit ko po yun eh. Pero nung 17 na ako, nanay ko naman ang nagpalit ng pangalan ko, hindi naman ako. And welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. Nasaan na nga ba si Francis Leo Marcos? Kilala mo ba ito? Ang nagpa-trending ng hashtag Mayaman Challenge. Nasaan na siya ngayon? Bakit siya nakulong? Nag-e-exist pa siya or wala na? Si Francis Leo Marcos, na kilala bilang FLM, ay isang negosyanteng philanthropist, isang internet personality dito sa Pilipinas, na based sa aking search, ay 44 years old na ito. Edad niya yan ngayong 2023. Ipinanganak noong September 29, 1979. Sa edad na ito ay kasal na siya kay Mayo Murakami, first runner-up ng Miss Philippines Japan 2013. Ayon sa mga impormasyon na aking nakuha, may mga ulat na nagpapahiwatig na ang kasal nila ay maaaring hindi tunay dahil hindi umano ginamit ni Marcos ang kanyang tunay na pangalan sa kasal na yon. Dahil ang tunay niyang pangalan ay Norman Mangusi. Maaaring nagtataka ka kung bakit ganoon na lang mamudmud ng bigas noong kasagsagan ng pandemic si Francis Leo Marcos. Dahil ayon sa kanyang online information ay mayaman ito. Merong real estate, investment, mga negosyo at marami pang iba. Siya ay sumikat sa social media tulad ng Facebook at YouTube dahil sa pagla-live ng kanyang pagpapalaganap ng Mayaman Challenge na meron namang kumasa tulad na lamang nito. So ito na po yung ipamimigay namin sa 2,000 katao, tig 2,000. Okay, so yung mga kumpanya, malalaking kumpanya dyan, ito po kung maaari lang. Sobrang dami yung pera. Hinahamon ko kayo. Okay, challenge is accepted. 4 million po ang ipamimigay natin. At sa kanyang pagtakbo bilang senador noong 2022 ay hindi natuloy ba kanyang pagtakbo noong nakaraang eleksyon dahil sa mga illegal na issue at kontrobersiya na kinasangkutan niya. Guilty at naparusahang 3 taong pagkakabilanggo dahil sa paglabag sa anti-alias law. Dahil dito, hindi siya pinahintulutang tumakbo bilang pagiging senador. Ang anti-alias law o Republic Act No. 6085 ay isang batas sa Pilipinas na naglalayong pigilan ang paggamit ng mga alias o ibang pangalan upang ilihis ang pansin ng tunay na pagkakakilanlan ng isang individual. Layunin ng batas na ito na mapangalagaan ang integridad ng mga opisyal na dokumento at ang mga illegal na gawain ng pandaraya o pagkakaroon ng multiple identity. Dahil nga dito sa paggamit niyang pangalan na Francis Leo Marcos, bis na gamitin ang tunay na pangalan na Norman Mangusi. Nagkaroon din siya ng issue dahil sa paggamit ng iba't ibang pangalan sa passport dahil sa kasong anti-alias law. Pero meron ding nagsasabi na meron itong dugong Marcos, lalo na at malapit ito sa pamilyang Marcos. Merong nagpapakalat ng impormasyon na anak siya ng nakababatang kapatid ni Ferdinand Marcos. Pero itinanggi naman ito ng pamilyang Marcos. Una na siyang nakulong sa kasong Republic Act Optometry Law 1985 dahil sa pabibigay niya ng salamin sa mata nang walang medical advice. Makikita natin na tila ugali niya na ang tumulong dahil dati na rin siyang naitala na namimigay ng tulong kasama ang kanyang auntie na si Fortuna Marcos Barba, ang kapatid ng dating yumaong pangulo na si Ferdinand Marcos. Ayon yan sa ulat ng pressreader.com. Makikita naman natin na tunay ngang mayaman si Francis Leo Marcos o Norman Mangusi sa totoong buhay. Ngunit gaya ng mababasa mo sa title na kung ano na ang kalagayan niya ngayon, o eto na nga ang kalagayan niya ngayon. Kahit meron siyang kayamanan ay patuloy pa rin siyang nakadetain at inaharap ang mga kaso na patuloy na isinasampa sa kanya. Hindi na rin makikita ang mga bagong video niya dahil nakakulong siya at bawal yun. Pero kamakailan lang ay nagpakita pa ito ng pag-flex ng kanyang video na maganda ang kulungan nito. Maganda kulungan ko. Oo. Oo, di ba? Ito. High profile, of course. High profile.
napakarami ding account na nakapangalan sa kanya. At hanggang doon na lang ang mga nakikita nating video niya. Hindi tulad noon na sige lang ang pag-upload niya. Sa likod ng nagawa ni Norman Mangusi, aka Francis Leo Marcos, ay meron namang version si Sean Gaza kung bakit niya itong ginagawa. Panoorin natin. Welcome to the Facebook modus operandi of Francis Leo Marcos. Ano ba talaga yung tunay na dahilan siyan kung bakit out of nowhere biglang may lumabas na nagpapanggap na membro ng powerful Marcos bigas. Isip ng lahat is this is some sort of a political propaganda in preparation of the 2022 elections dahil siya itatakbong isang senador. Diyan kayo nagkakamali. Okay? Palabas lang nila yan is just a mere diversion. Kung mali pala yun siyan, ano ba talaga yung tunay na dahilan? Under the name, real name of Norman Antonio Mangusin ay ginamit lang ng isang tao, ng isang investment scam syndicate as a front. Way back December, okay, nagpaplano na itong investment scam syndicate na to ng isang kumpanya na pwede lang itayo by 2020. Scam. The problem is, pagpasok ng 2020, the problem is, meron ng pandemic, mahirap na makakuha ng investment sa mga tao kasi walang pera yung mga tao. At gumamit ng isang fraud, napapalabasin nila, i-build nila, ipapackage nila as an icon, as a philanthropist, kasabog sa social media world. Pero gagamitin lang nila ito as a weapon para ma-execute yung scam na gagawin nila. At ang ginamit nilang front is si Francis Leo Marcos. Because this investment scam syndicate paid, alright, is paying 220,000 per month doon sa isang tao na may hawak ng multiple DDS pages. Kaya ba kayo nagtataka bakit lahat uploaded to different pages at pag chinek mo lahat ng pages na yun, ito yung mga DDS pages. Nagbabayad itong investment scam syndicate kay Mr. DDS pages ng 220,000 per month. That's their contract. Okay? Para lahat ng mga propaganda, Facebook lives, and all the video uploads of Francis Leo Marcos ay may upload sa lahat ng DDS Facebook pages na hawak nitong taong to for 220,000 pesos. Moment na ma-build na nila si Francis Leo Marcos as a philanthropist na isang mayaman, doon na sila mag-i-start kumuha ng mga donations online mula sa mga OFWs. Itong mga middle class na unti-unti nang humahanga sa mga good deeds nga sa philanthropist. Ito na nga yung peperahan ng investment scam syndicate. Nakalikom na rin silang milyon. Imagine that. Sa tingin mo, tama ba si Sean Gaza? Isa ka ba sa natulungan nitong pandemic hero na si Francis Leo Marcos? Huwag kalimutang mag-comment at babasahin natin yan. Don't forget to subscribe.